Naaresto ka namin sa bisa nitong Marlon Perez sa kasong anti-rape. Walang kawala ang 32 anyos na modelo sa kanyang pinagtataguan sa Quezon City matapos maaresto ng CIDG Tarlac noong September 10. Sabi ng CIDG Tarlac, wanted ang suspect matapos ireklamo ng panggagahasa ng kanyang stepdaughter. Nagpalipat-lipat daw ang suspect ng hotel para makaiwas sa huli. Itong subject ay isang model at actor ng isang adult film streaming platform. Inakusahan siya ng panggagahasa ng kanyang sariling stepdaughter. Isa siya sa Regional Most Wanted Person ng Police Regional Office 3. Base sa investigasyon ng pulisya, lumabas na inaabuso di umano ng suspect ang biktima na nagsimula raw nung 9 na taong gulang pa lang ito. Sabi ng CIDG, inireport ng suspect sa pulisya na nawawala ang kanyang stepdaughter. Yun pala, naglaya sa bahay sa Tarlac ang biktima matapos ang pang-aabuso. I-check namin kung meron pa siyang ibang kaso na kinakaharap at i-return namin yung kanyang warrant of arrest sa korte na nag-issue ng kanyang warrant. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang suspect. No comment, sir. Papunta na po yung attorney ko. Siya na po yung mag-explain sa inyo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Inararo ng isang ambulansya ang mga barrier ng bus lane sa EDSA White Plains sa Quezon City. Wasak ang unahan ng ambulansya na walang sakay na pasahero. Nagtamo naman ng sugat ang driver. Anya, gumamit siya ng bus lane para mapabilis ang pagde-deliver sana niya ng dugo sa ospital. Pero nang palabas na siya ng bus lane, nailang at iniwasan niya isang kotse hanggang sa nabangga na siya sa barrier. Tumagilid at nahulog sa gilid ng daan ang isang SUV matapos maatrasan ng isang truck ng Baguio Water District. Base sa investigasyon, mabigat ang mga karga ng mga tubig ng truck na nawala ng kontrol sa basa at paakyat na daan. Naatrasan nito nakaparadang SUV bago bumangga sa isang pader na bumigay din dahil sa impact. Walang nasaktan sa insidente pero parehong napinsala ang truck at SUV. Nakatanda mag-usap sa pulisya magkabilang panig. Sa Kidapawan City naman, patay ang isang menor de edad at 3 ang sugatan nang masalpok ng bus ang sinasakyan nilang motorsiklo. Ayon sa pulisya, bigla umunong lumiko sa linya ng bus ang motorsiklo na hindi napansin ng bus kaya nasalpok. Nasa kustudiya na ng pulisya ang bus driver na maharap sa kaukulang reklamo. Tinutugis sa Iligan City ang isang nagpakilala umanong NBI agent na sangkot sa investment scam. Sa Iloilo, nahulihan ng mga patalim at iba pang kontrabando ang hindi bababa sa 50 mag-aaral. Ang mga krimen sa probinsya sa pagtutok ni Rafi Tima. Kutsilyo, itak at iba pang kontrabando. Sino mag-aakalang mare-recover mga ito sa isang paaralan? Nakuha ng mga pulis sa mga ito sa hindi bababa sa 50 estudyante nang magsagawa sila ng random inspection sa koordinasyon sa paaralan. Bunsod ito ng nakuhang impormasyon ng pulisya na may mga kabataang nagpupuslit ng ipinagbabawal na gamit sa campus. Plano ng pulisya na makipag-ugnayan sa mga magulang para sa ilalim sa counseling ang mga estudyante. Ayon sa Schools Division of Iloilo, malaking bagay raw ang police visibility sa mga paaralan para dagdag seguridad. Sa Iligan City, tinutugis ng NBI District Office ang isang lalaking nagpakilalang taga-NBI pero nanghihikayat na mag-invest sa alok niyang produkto. Ayon sa NBI Iligan, isang US citizen ang nagsumbong sa kanilang nabiktima raw ng naturang investment scam at nang magpakita raw ang suspect, may kasama itong ilang armadong lalaki. Sinabi rin ng ilang saksi na nakikita nila ang suspect suot ang uniforme at badge ng NBI at may baril pa. Ayon sa NBI Iligan, hindi nila agent o miyembro ng anumang uniformed service ang suspect. Habang tinutugis siya at iba pang kasabwat, sinampahan na siya ng reklamong usurpation of authority. Sa bayan ng Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur, patay sa pamamaril ang isang rider na magsasaka at ang kanyang angkas. Ayon sa pulisya, ang mga biktima ay pinaslang ng di pa kilalang salarin na agad tumakas sakay ng motorsiklo. Tinutugis na ang gunman. Wala pang pahayag ang pamilya ng mga biktima. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Sure, nababaha ng joke sa Bubble Gang bukas sa pinakahihintay na pagharap ni Shala Dismaya, ang new character ni Kapuso comedy genius Michael V. Bago ang hearing, may mga isinare din si Bitoy kung paano nabuo ang inaabangang karakter. Narito ang aking chika. Mic test, mic test. Haharap na sa hearing si Shala Dismaya.
Siya ang bagong karakter ni Kapuso comedy genius Michael V na mapapanood na bukas sa longest-running comedy show sa bansa, ang Bubble Gang. Abang na ang mga netizens at viewers kung paano babaha ng jokes sa Bubble Gang ngayong linggo sa pagharap ni Shala. Hindi lang daw pagpapatawa ang layunin ni Bitoy sa napapanahong pagsasabuhay ng karakter ni Shala Dismaya. Mamulat. Pero etong sketch namin, magulat lang. Noong una, nagdalawang isip pa raw si Bitoy na gawin ang karakter. Ayoko na nga magmuher eh. Actually, kaya lang syempre may clamor eh para dito sa character. So, we had to do it. Tapos, kung feeling ko, kung makakatulong to sa pag-create ng awareness dun sa totoong nangyayari sa issue ng mga nangyayari sa bansa natin, edi sige, by all means. Kampante daw ang Kapuso comedy genius na magiging entertaining at walang ma-offend sa paglabas ni Shala. Knowing the show naman for yung 30 years na namin, na track record namin, never naman talaga kaming nang offend, never kaming nang yurak ng pagkatao ng mga tao. Ako especially talagang nilalagyan ko ng limitations kung ano lang yung pwede at hindi pwede. Abangan ngayong linggo 6:10 p.m. Face card never declines para kay star ta New Gen Jillian Ward. Tinapos ni Jillian ang laban sa mga nauusong aesthetic reel ngayon. Slay din ang kanyang hot body tee at sinimplihan lang tayo ng kanyang black top and baggy pants na nagko-complement sa kanyang city lights background. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan?